Breaking news, Kenneth Lover may reaksyon kay Donaire at Masuda. Sabi ni Lover, kung nasa prime pa si Champ Nonito, hindi itatagos ang Hapon. Alam natin kung nasa prime pa siya, hindi ganon ang Donaire na makikita natin sa laban. Kung prime Donaire yon, hindi uubra yung galawan ng Hapon. Lalo na yung galaw ng Hapon ay may limit lamang. Kita-kits soon, Masuda. Ayan po ang mensahe ni Lover, mga boss. Number 3 si Lover sa IBF ngayon at number 4 si Rico Masuda. Kung mag-utos ng IBF Eliminator, pwede sana maglaban pero may problema pala. Dahil itong si Rico Masuda ay under ng Taken Promotions. Ating napag-alaman na hindi pala nakikipag-negotiate ang Taken Promotions sa Kameda Promotions na may hawak ngayon kay Kenneth Lover. Parehas promotion sa Japan ito pero hindi magkasundo. Ayaw ng Taken na makipagtrabaho sa Kameda. Kaya hanggat hawak ng Kameda si Kenneth Lover, tila malabo pa lang bakbakan kay Rico Masuda. Kaya abangan na lang natin ang paparting na laban ni Kenneth Lover kontra Michael Angeletti, isang undefeated Americans. Sa iba pang balita, Ryan Garcia sinabing target si Teofimo Lopez dahil umatras daw sa kanya si Devin Haney at demanding pa si Shakur Stevenson. Si Lopez na lang daw ang natitirang option ni Ryan Garcia. At kung aakyat si Lopez sa 147, nakahanda raw itaya ni Garcia ang kanyang WBC belt. Magandang laban ito, mga boss, kahit galing sa talo si Lopez kay Shakur Stevenson. Kilala pa rin ang pangalan niya at mabenta pa rin kay Ryan Garcia. Sa iba pang balita, Kit Turman, may matinding mensahe naman sa mga fans, lalo na sa mga duda sa kanya. Diretsa ang sinabi ni Turman na tumigil na kayo sa pagdududa sa kakayahan ko dahil papatunayan ko yan sa laban. 2 beses lumaban si Turman sa loob ng 5 taon. Kaya maraming fans ang nagdududa sa kanya kung kaya pa niya makipagsabayan sa champion. Pero para kay Turman, malinaw ang mensahe niya, hindi pa tapos ang kwento ko. May pagkakataon pa akong bumalik bilang world champion. Ano sa tingin niyo, mga boss? Kaya pa ba ni Turman? March 28 ang laban niya kay Fundura, kaya abangan natin. Sa iba pang balita, nagbigay naman ng prediksyon si Roy Jones kay Pacquiao at Floyd. Naniniwala si Roy Jones na may malaking tsansa si Pacquiao na manalo sa rematch. Sabi niya, Pacquiao has a better chin at mukhang mas matibay pa nga raw ang binti ni Pacquiao kumpara kay Floyd. Para kay Roy Jones, kapag nawala ang bilis ng pa ni Floyd, mas madali lang siyang makorner ni Pacquiao. Ibig sabihin, kung maganda ang kondisyon ni Pacquiao, maaaring magbigay sa kanya ng lamang kay Floyd. Natanong ulit si Roy Jones kahapon, mga boss, at sinabi niya hindi pa niya nakikita ang galawan ni Mayweather ngayon. Pero nakita na niya ang galaw ni Pacquiao kay Barrios. Marami na raw nawala kay Pacquiao pero meron pa rin siyang ibubuga. Okay, mga boss, hanggang sa muli nating updates.